parang more or less pantay-pantay, no? VP Sara Duterte is getting from the young, from millennials, Gen Zs, no? Both Lenny and Rafi are also getting support from these very big voting blocks in terms of age groups, no? Yung millennials and yung Gen Zenials, no? Millennials and Gen Zs, they comprise nearly more than 50% of the vote, eh. And both groups are getting votes. Siguro ang pinaka important way to differentiate is regional yung vote. So regional yung vote. So lahat ng mga regions 9, 10, 11, 12 kay VP Duterte yan, mukhang solid na solid. Hindi siya hindi siya hindi siya bumababa doon, pataas ng pataas nga. In fact, nagma-max out na siya doon, eh. Kahit pag tingnan niyo sa Mindanao, nasa 90 na siya, eh. So moving forward, she needs to get votes sa balanced zone at NCR. And she needs to win convincingly in Visayas. And by the way, Central Visayas is strongly leaning towards Duterte Marcos. The Ilonggo-speaking regions in Visayas are leaning towards Robredo. Malakas ang impact ni Rafi Tulfo, yung Tulfo brand in general, kasi kinoconsolidate niya yung boto sa NCR, yung in short, pinapalaki niya. Tapos kung saan yung weakness ni VP Lenny, which is Visayas, doon malakas rin yung nakakakuha ng boto sila Tulfo doon. So pag kinumbay mo yung Robredo Tulfo, malakas na combination siya. So this is why we're testing it, no? Sa lahat ng tandems na tinest namin, ito yung pinakamalapit, ito yung pinakadikit, ito yung minsan lumalabang pa. Pero, so, kaya ito yung lalabas namin. It's no secret na aside from sinabi ni Lenny na ayaw niya, no, si Senator Rafi nga nagpapatanggal na ng pangalan sa mga survey. Pero sinabi na ni Professor Ranjit, importante yung brand. What if ibang Tulfo yung humalili doon sa ano na to? Yung brand ba na Tulfo pa rin magsa-stand or talagang dapat Rafi yun? Sa tandems na to, nakikita namin sa data. Maglalabas kami, Jove, ha? Hindi pa namin kasi nilalabas, kaya hindi ko mapag-usapan, eh. So, papa-approve pa kung pwede ilabas yon. Pero meron kami na Erwin Tulfo, eh. Okay. Pero nga, sabi ko lang, mas competitive tong kay Rafi. Combination na Rafi versus yung Erwin. Now, that doesn't mean to say na tambak yung... Hindi. Very competitive nga. Malapit rin, eh. Yeah. Ang Tulfo brand mas transferable between Rafi and Erwin. Okay. Yun napapansin namin. Okay? Kay Lenny parang hindi, eh. Hindi siya ganun kadaling si VP Sara ganun din. Transferable, meaning siya, pag Duterte yung brand, mukhang it will transfer to another Duterte or Duterte aligned. So na-test na rin namin yan. So for example, si VP Sara, pag hindi siya tatakbo, at ang option lang ay si Bongo, most of her votes, a big chunk, a significant chunk, more than 50% of our vote will go to two people, no? But the number one will be Bongo and what you call this, Robin Padilla. So yan, so kay VP Robredo hindi clear kung saan pupunta yung boto, eh. Some of it will go, minority of it, or a small percentage of it will go to people like Senator Risa and Senator Bam. So, pero wala talagang which is different sa Tulfo naman, no? Parang mas transferable, no, yung sa Tulfo brand, no, kay Erwin at saka kay Rafi. Kasi kung saan malakas si Rafi, doon rin malakas si Erwin, eh. Yeah. Duterte brand. Duterte brand. Hindi pa pwede ilipat ni VP Sara kung hindi na siya pwede tumakbo sa mga kapatid niya? Yun nga, eh. Kaya nga mas madaling ilipat yung kanya kasi dahil unang-una geographically set siya, eh. Okay. So regions 9, 10, 11, 12, nakaset na yun. Parang hindi na gumagalaw doon. So kung sino man Duterte or inanoint ng Duterte family, mukhang solid, eh. So they have something like 20. Naglabas rin kami ng survey, Jove. Diba, tinanong namin, ano bang gustong verdict ng mga tao after the impeachment trial? So it's a pre-trial perspective. So ang sabi ng mga kababayan at 55%, hihintayin mo nila yung ebidensya. Hindi mo na sila magbibigay ng verdict. Hintayin nila ebidensya. Number 2, 21% na nagsasabi na i-acquit, no? Tapos 17% ang nagsabing patalsikin. So, unang-una, ang first wisdom na makuha natin dito, walang malakas na mandate for either acquit or convict. Number 2, yung convict at saka acquit, ang lead lang ng gap.
Number 3, most Filipinos are willing to wait. And that's why the impeachment process and the impeachment trial is important. But number 5, pag tinignan mo kung sino yung 21%, naka ano siya geographically placed siya if not most of them can be found in Duterte strongholds. So baka pwede natin sabihin yan yung kanyang hardcore, 21%. Prof, Tama ba? balik So yan yung 21 to 25% yun ang hardcore vote na hindi na malilipat. Okay. And that's a significant vote, Okay. support for BP Duterte.